wala hong puwang ito sa isang sane society. And that's why we abhor and in the highest form of condemnation, ginagawa ho natin yun, no? At wala tayong pinipili, kasarian, relihiyon, o kung ano man. Alam natin lahat na mali ito at hindi dapat tularan. So that's the main reason why we are here today. One is to make sure na may justice, may hustisya. Hindi ho po pwedeng nakakalusot yung mga ganitong uri ng gawain. Hindi ho po pwede. Hindi lang ako makapagsalita ng mas masama pang salita pero gustong-gusto ko na po sabihin, no? Pero hindi talaga dapat ito nangyayari. At kung hindi ka nagngangalit o hindi ka gagawa ng paraan para makamit yung hustisya dito, wala kang kwentang Pilipino, wala kang kwentang tao. Kaya po, yun yung unang gusto kong sabihin. Pangalawa, we wanted to make sure na ready ang pamahalaan para sa mga ganitong sitwasyon para hindi na maulit. Hindi na maulit at maprotektahan din natin yung dapat nating maprotektahan. Lumabas yung mga pupwede pang lumabas para magsumbong sila at makita rin nila na may nangyayari sa pamahalaan, meron tayong ginagawa, meron tayong magagawa. Kasi may kulang pa ba sa batas? May kailangan ba bang batas na kailangang ipasa? We're ready to do that. But if it is about implementation, then we have to pound and exercise our power, oversight powers here in the Senate to make sure that our government system works. So muli, yung katanungan ko po sa Dole family kasi titignan nyo yung datos, no? I can go on and on. You have 421 cases sa PNP ng sexual harassment. You have 22.8% ng civil service showing na sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, nakaka-experience ng violence and harassment at work. In fact, baka mas mataas pa sa Pilipinas. So, yun po yung gusto nating malaman. How are we doing? Kasi mukhang hindi naman dapat tayo passive dito. Dapat we are in a proactive stance in addressing this situation. Ma'am, please. Good afternoon po, Mr. Senator. Again po, I would like to emphasize na ang Department of Labor and Employment po ay hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng karahasan o pang-aabuso sa mundo ng paggawa. In fact, we support po yung implementation ng C-190. However, Mr. Senator, if you will allow us, we will submit the specific report or update on the implementation of C-190 because there is a program manager, specific program manager po of the DOLE, which is the Bureau of Workers with Special Concerns, who is not in this po. Unfortunate no na hindi natin maririnig ngayon, but I'm good with that. Masubmit sa atin, but on the next hearing I will pound on it. Meron din po tayong Republic Act number 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Nakasaad po doon na dapat magkaroon ng Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Kasama ho doon sa parte ng batas na ating ipinapatupad. Isa po sa mga responsibilidad nito ay yung mag-imbestiga ng mga kasong may aligasyon ng sexual harassment. So, siguro, para mas maging spesipiko tayo, ilan po ng mga kaso meron ng sexual harassment na natanggap ng DOLE ngayong taon o taon-taon average? Do we have that figure?